Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan sa alinmang bansa, sa lahat ng angkan, bayan at wika, tanggapin natin ang isang dakila at banal na pagbati ayon sa udyok ng Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Nakagagal mga kapatid na bulay-bulayin ang salita ng Panginoon na nagsasabi sa kanyang mga banal na mga hinirang, nag-udyok sa mga banal na hinirang, at ang kalooban ng mga banal na hinirang ay nagpahayag ng kanilang marugdog na pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Kagaya ni Haring David, mga kapatid at mga kaibigan, na minsan sa kanyang buhay ay nagsabi, Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay at ang dako na tinatahanan ng iyong kaluwalhatian. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ngayon, isang dakila at banal na pagbati sa atin na dumating sa atin ang katiyakan ng ating pananampalataya na kung papaanong inibig ito ng mga banal sa panahong nakalipas, na marapat din mga kapatid na ibigin din natin ngayon sa panahong kasalukuyan at sa hinaharap. Mga kapatid at mga kaibigan, saan po tumatahan ang kanyang bayan? Hindi po ba't sa katwiran nung buhayin maguli ng Diyos Ama yung kanyang bugtong na anak? Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. At saan naman po masusumpungan yung katwiran na yan? Kung saan, yun po yung dako na tinatahanan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ulitin po natin, mga kapatid at mga kaibigan. Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay at ang dako na tinatahanan ng iyong kaluwalhatian. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, nakagagalak na patuloy na ipaalala sa atin na ang dako na tinatahanan ng kaluwalhatian ng Panginoong Diyos ay mayroong isang dakila, kagilagilalas at banal na pangalan. Kaya po sa aklat ng mga awit, sinabi po rito, sapagkat itinayo ng Panginoon ang Sayon, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Saan po ang dako ng kaluwalhatian ng Panginoon? Ang kanyang banal na bundok ng Sayon. Ikaw po yun, mga kapatid at mga kaibigan, tayo pong lahat na mayroong dakilang pagtotoo na tumatahan sa katwiran ng Panginoong Diyos, na buhay maguli ang bugtong na anak, na makita natin ang lubusan ng kanyang larawan, na siya'y Espiritu banal, walang dungis at walang kapintasan. Yan po ang katwiran na patuloy nating itinakas sa buong sanlibutan, kung saan ang Diyos ay tunay na nalulugod sa kanyang banal na luklukan. Great and marvelous are thy works. Ipahayag natin mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name, for thou only art holy. For all nations shall come and worship before thee, for thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Patuloy tayong maggalak na magpuri sa ating Panginoon na kataas-taasan. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Awitin natin mga kapatid.
Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who redeemed thy life from destructions, who healed all thy diseases, who forgiven all thine iniquities, who crowned thee with loving kindness and tender mercies. Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Thou art clothed with honor and majesty. Thou art clothed with honor and majesty. Sa lahat po ng buong katapangan na nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, ipahayag natin ang isang dakilang pananampalataya. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Ipahayag natin, mga kapatid. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress of my God. In Him will I trust. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Surely shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under
David thy shield and buckler. To the only God our Savior, yes, in Him will I Oh, trust. thank you, God. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Hallelujah. Patuloy tayong mga kapatid na magtaas ng ating banal at dakilang dalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na puspos ng kahabagan sa iyong bayan, tinawag sa iyong pangalan. Tunay nga, Panginoon, na ang aming buong kagalakan ay itinatas namin sa iyo sa iyong kabanal-banalang butukan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ipinagkaloob mo sa iyong bayan ang espiritu ng pag-ibig sa iyong katwiran na ngayon tumataan sa aming puso at isipan. Nasa pamamagitan ng iyong katwiran na ginawa sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, nang siya'y buhayin mong maguli sa makasalanang sanlibutan, dito'y tumahan sa amin ng isang dakila at banal mong kaluwalhatian na ang iyong larawan ay espiritu, banal, walang dungis at walang kapintasan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ipinagkaloob mo sa iyong mga ito na ginagamit mong dalisay na kasangkapan upang sa iyo ng iyong katwiran, ang isang pangalan ng isang dakila at banal na bayan na binigyan mo ng walang hanggang tipan at ito'y mamamalagi magpakailan at kailan paman. Amen. Salamat, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming buong pagtitiwala sa lahat ng mga bagay at lahat ng aming mga dalangin ay itinataas namin sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na malulubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming pagbati sa lahat ng mga tao na nakakapanood ng programa ng Ministeryo ng Panginoong Jesucristo, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Isang napakadakilang araw po ang aming pagbati sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang layunin po niya sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bansa, sa buong sanlibutan, sa buong mundo, ipangaral yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Kristo Jesus na puspos ng pag-ibig. Amen po ba? Yan po yung layunin niya, yan yung mission niya sa lahat ng mga bansa, sa buong sanlibutan, sa 7 kontinente. Amen po ba? Amen. Ang buong mundo ay 7 kontinente ang pinapapalooban. Nationwide, worldwide. Ang layunin niya sa lahat ng mga tao, ang Diyos ay pag-ibig, ipangaral yung kanyang napakadakilang katwiran, nakatuparan ng hula ng mga banal na propeta,
na pinatunayan ito ng mga banal na apostol nang buhayin niya maguli in the third day yung ating tagapagligtas na si Jesucristo. So, maliwanag po tayo doon. Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang tanda na makikilala natin at paniniwalaan nating lahat. Siya po yung pinangalan ng Emmanuel na sumasa atin ng Diyos. Para sumaatin ng Diyos, paniwalaan natin yung tanda na isinubo sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Na ang Panginoong Jesucristo, kaya siya isinubo, tutubusin niya yung kanyang bayan sa pagkakaalipin ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Maalipin tayo ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Ang pagsisisihan natin yung aral ng sanlibutan. Sa kanya natin ititiwala yung ating paniniwala. Maliwanag po ba? Amen. Siya yung hula ng mga banal na propeta na sinasabi sa Book of Revelation na ang Panginoong Jesucristo ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Maliwanag po ba? Amen. So, siya yung paniniwalaan natin upang makatakas tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. So, tayo naman yung sasaksi at magpapatotoo ang itinayo niyang kaharian. Di ba pinahanap sa atin yung kaharian? Sa Matthew chapter 6 verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you." Ang kaharian po na ipinahanap sa atin, tayo pong tutupad ng katwiran ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. So ano ang pangalan ng kaharian na tumutupad ng katwiran ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli? Iglesia ng banal na bundok ng sayo ng nakarecord sa langit. Amen po ba? Amen. At sa labi ng ating Panginoon Diyos nang galing yan. Ngayon po, samahan nyo kami. May babasahin ako sa Genesis chapter 17 verse 7. Unawain po natin mabuti, napapakinggan natin, at kung ito ay maunawaan natin, itiwala na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan at pinagtibay ng mga banal na apostol sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay. Amen po ba? Amen. Ang ikino-convert dito at isinisilang sa paniniwala at sa spiritual na transformation, tayo mga iglesia na tutupad ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. At talagang sa panahon ng kawakasan nararamdaman na po ba natin talaga paiksi na ng paiksi yung lakad ng buhay natin dito sa mundo. At paigot naman ng paigot yung kalagayan ng pamumuhay natin na natupad na yung sinasabi ng Panginoon Diyos sa kanyang banal na kasulatan. Sa panahon ng kawakasan, ang masama ay magpapakasama, ang mabuti magpapakabuti, ang banal ay magpapakabanal. Amen po ba? Amen. Ang mahirap ay lalong maghihirap, ang mayaman ay lalong yayaman, ang may kapangyarihan ay lalong lalakas ang kapangyarihan. Ito po, nangyayari na ngayon yan. Hindi nalingid sa atin ngayon yan. Talagang isa na lang ang nalalabi nating pag-asa. Yung manalig tayo ng tapat, mamuhay tayo na meron tayong pinaniniwala ang hula ng mga banal na propeta na pinatutuhanan at pinagtibay ng mga banal na apostol sa mga mabubuhay sa paniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Maging tapat po tayo sa panahon ng kawakasan. Talagang unexpected na yung mga kalamidad na dumarating na hindi na natin inaasahan. Amen po ba tayong lahat doon, mga kapatid at kaibigan? Amen. Genesis chapter 17 verse 7. Ang sabi ng Panginoon Diyos kay Father Abraham, unawain natin mabuti, "At aking pagtitibayan ng aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan na ako'y magiging iyong Diyos
at ng iyong binhi pagkamatay mo. Walang hanggang tipan yung pakikipagtipan ng Panginoon Diyos kay Father Abraham, the father of faith. Amen po ba? Amen. Sarah is the mother of faith. Nakagagalak po dahil si Father Abraham ay naging masunurin sa Panginoon Diyos at itinuring siyang kaibigan ng Panginoon Diyos. Alam natin ito lahat na si Sarah ay hindi na manganganak sapagkat si baog. Ngayon dumating yung panahon na pinuntahan siya ng mga anghel at sinabi sa kanya na siya ay magsisilang ng isang bata na magiging anak niya sa pangako. At nangyari po yan, yung sinabi kay Sarah, nangyari po yan, na si Isaac anak sa pangako. At yung naging anak sa pangako ni Sarah, diyan mag-uumpisa yung lahi ng mga mananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya itinuring na kaibigan si Father Abraham, itinahain si Isaac, at sumunod si Father Abraham na talagang andun yung kagalakan niya na sumunod sa Panginoon Diyos nung inihahan niya si Isaac. At nung dumating na sa punto na talagang kasukdulan na, gagawin niya na yung paghahain, pinigil siya ng anghel. At merong hayop na inihain doon sa kapalit ni Isaac. Amen. Nagalak ang Panginoon Diyos kay Father Abraham sa pagsunod ni Father Abraham. Itinuring siyang kaibigan ng Panginoon Diyos. Dahil inisip niya, kung mamatay man si Isaac, bubuhayin maguli ng Panginoon Diyos si Isaac. Amen. Amen po ba tayo ron? Amen. So, bago pa lang tayo pumunta rito sa huling henerasyon, 1,000 years ago na ang nakalilipas na nangyari yung mabuting balita na pinaniwalaan ni Father Abraham. Kaya tinawag siyang Father of Faith. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak na yung sinusubaybayan natin na pangako at pakikipagtipang kay Father Abraham, the Father of Faith, talagang nangyari. At sa katwiran na inisip ni Father Abraham, doon siya itinuring na kaibigan ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. At na magkaasawa si Isaac, naging anak si Jacob. At nung maging anak si Jacob, nagkaanak si Jacob ng 12 lipi ng Israel. Natupad yung sinabi kay Father Abraham na magiging alipin yung lahi mo ng ibang bayan ng 400 taon. Di ba naging alipin ng Ehipto yung lahi ni Jacob ng 400 taon. At sa lahi naman ng Levita, nagkaroon pa ng kasaysayan na yung 2 taong sanggol pababa, ipinapapatay ng hari ng Ehipto dahil napakalakas dumami ng lahi ng 12 tribo ng angkan ni Jacob. Amen po ba? Amen. At napakabilis manganak ng mga Israelita at hindi naabutan ng mga Ehipto. Naisilang na yung mga bata. At si Propeta Moises ay ginamit na instrumento ng Panginoon Diyos na iligtas yung kanyang bayan na naalipin ng 400 taon. At yung kanyang bayan ay dumadaing sa Panginoon Diyos na gustong maghain ng pagsamba at pagkilala sa Panginoon Diyos. Naalala ng Panginoon Diyos yung pakikipagtipan niya kay Father Abraham na makikipagtipan siya magpasawalang hanggan. Naalala niya yung pangako niya kay Father Abraham, kaya napakinggan niya yung daing ng mga alipin ng Ehipto. Amen po ba? Amen. At si Propeta Moises naman pinalaki ng hari ng Ehipto. Ano po?
Nakakita niyo yung kasaysayan. Magbasa tayo ng magbasa para lumago at sumagana tayo sa paniniwalang espiritual. Kaya si Propeta Moises ang ginamit na propeta upang iligtas ng Panginoon Diyos yung kanyang bayan sa pagkakaalipin ng Ehipto. Kaya naglakbay sila ng 3 gabi, 3 araw sa ilang. Amen po ba? At gumawa ng maraming kababalaghan ng Panginoon Diyos sa ilang. Gumawa ng patotoo na paniniwalaan ng mga Israel na iniligtas ng Panginoon Diyos at inalis sa pagkakaalipin ng Ehipto. Pagdating sa Genesis chapter 12 verse 3, nawain po natin ay pakikipagtipan kay Father Abraham na walang hanggang tipan. At pagpapalain ko ang mga magpala sa iyo at susumpain ko ang mga sumumpa sa iyo at pagpapalain ko sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Ngayon, tangkiligin natin yung paniniwala ni Father Abraham na inisip niya na kung mamatay man si Isaac ay muling bubuhayin ng Panginoong Diyos. Ano po? Amen. Pagpapalain tayo ng Panginoon Diyos. Pag tinanggap natin yung paniniwala ni Father Abraham. Amen po ba? Amen. Ang hindi tumanggap sa katwiran at paniniwala ni Father Abraham, ano sinasabi rito? At pagpapalain ko ang mga magpala sa iyo at susumpain ko ang mga sumumpa sa iyo. Gano'n po kahirap yung mapapakinggan natin yung mabuting balita ay hindi natin ito paniniwalaan. Susumpa tayo ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Amen po ba? Amen. Pupunta tayo sa Genesis chapter 17 verse 7. At aking pagtitibay ng aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila na tipang walang hanggan. Ito na po yung binasa ko sa inyo sa Genesis na makikipagtipan na walang hanggang tipan ang Panginoon Diyos, ano, kay Father Abraham. Naging anak niya si Isaac, hinain si Isaac, hinilala siyang kaibigan ng Panginoon Diyos. Nag-asawa si Isaac, naging anak si Jacob. Nag-asawa si Jacob, nagkaroon ng 12 lahi si Jacob. At dumami yung lahi ni Jacob, naalipin ng Ehipto. Amen po ba? Amen. Ito na ibabasahin ko sa inyo sa Hebrews chapter 11, yung reference, 11 verse 16. Ngunit ngayon nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiyan ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Ito ho yung last generation nung pinangako kay Father Abraham. Naunawaan po natin kung ano yung inisip ni Father Abraham na kung mamatay si Isaac ay muling bubuhayin ng Panginoon Diyos. Yung pong tanda na isinubo ang Panginoong Jesucristo na tinawag na Emmanuel na tutubos at magliligtas sa kanyang bayan. Ito po, nangyari po yung ginawa ng tagapagligtas natin. Nasaan ka ng Juda naman? Nanggaling ang ating tagapagligtas sa angkan ni Haring David. Naunawaan po natin? Amen. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatwid bagay ang sa langit, kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos. Sino po yung nagnanasa ng lupain? Yung mga iglesia, yung mga tinatawag at iniimbitahan sa panahon ng katapusan. Amen po ba? Amen. Ngunit ngayon nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatwid bagay sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila sapagkat kanyang pinaganda sila ng isang bayan. Ang Diyos pala naghahanda ng isang bayan sa langit. Amen po ba? Amen. Doon sa mga iniimbitahan sa huling hapunan,
sa mga iniimbitahan sa kasalang magaganap, sa iniimbitahan sa araw ng Sabat. Ito po yung kaarawan ng Panginoong Jesucristo, kaya tinawag ng araw ng Sabat, meron pang natitirang pamamahinga sa mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Nakukuha po ba natin yung araw ng Sabat? Napakadakila. Pag sinabing araw ng Sabat, kaarawan na ng Panginoong Jesucristo, tinatawag niya na yung mga naalipin ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan. At iisa yung doktrina na paniniwalaan natin na natupad yung hula ng mga banal na propeta na pinatotohanan ito ng mga banal na apostol nang buhayin siyang maguli sa ikatlong araw. Yan yung doktrina ipinapahayag sa social media na libre, na walang bayan, nationwide, worldwide. Iisang espiritu, tatanggapin natin lahat. Iisang espiritu, paniniwalaan natin lahat. Saksi tayo't nagpapatotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Maliwanag po ba yung doktrinang dapat pakinggan natin na paniniwalaan natin bilang saksi sa pagkabuhay na maguli? Amen. Yan din yung bautismo na luminis sa atin sa maruming paniniwala natin sa sanlibutan eh. Kaya tayo binobautismohan, kaya tayo inaaralan, nililinis din maruming paniniwala natin sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ang salitang bautismo, paglilinis ng karumihan ng paniniwala. Kaya nililinis na yung paniniwala natin, mananahan na sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Linasa niya na pinakadakong tahanan, magpakailan-kailan pa man, yung puso't isip natin. Hindi mawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na tayo yung tinawag at pinilit, hinirang niya na itinayo niya isang matibay at matatag na kaharian. Tayo yung pinananahanan ng katwiran niya bilang mga saksi sa pagkabuhay na magmuli. Naunawaan po natin yung araw ng Sabat. Ito yung deklarasyon ng pananampalataya natin lahat. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya napakalalim at unawain natin mabuti. Ngunit ngayon nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain. Sino-sino ba yung nagnanasa ng magaling na lupain? Di ba tayo yung mga iniimbitahan na yon? Amen. Sa makatwid bagay ang sa langit, kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Pinaghanda pala tayo ng isang bayan. Ano ang pangalan ng bayan na ipinaghanda sa langit? Papasok po tayo dyan. Amen po ba? Amen. Tignan nyo, hindi tayo kinahihiya ng Panginoon Diyos, natawagin niyang kanyang bayan. Dahil siya din ang luminis ng maruming paniniwala natin sa sanlibutan. Pagsisihan natin yung pasimulang aral na sanlibutan, mga kapatid at mga kaibigan. Wala pong bayan dito. Wala kayong ipag-aalala dito na scam ito o ano. Hindi po kayo mag-aalala rito. Eto, hanapin yung Bible nyo sa tahanan nyo, sundan nyo kami. At kaya kung binasa yung Genesis si Father Abraham, the father of faith, sa kanya pinangako yung mga magiging lahi ni Father Abraham, gaya ng mga bituin sa langit. Ano po? Sa 7 kontinente, nagkalat ang mga iglesia. Kaya ang pangangaral, unlimited, transparent sa social media. Amen po ba? Amen. At makakatingin ako sa inyo ng mukhaan dahil wala naman itong bayad at wala naman kaming inihinging anumang bagay sa inyo. Kundi ito pinapahayag na may pag-ibig na ang tatanggapin natin dito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng mga kaluluwa ng ating pamilya. Amen po ba? Amen. Alalahanin nating patuloy na mapanganib na ang takbo ng buong sanlibutan. Nakahapay na sa masama ang buong sanlibutan. Nakahapay na sa mga maruming aral ang buong sanlibutan. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa panahon ng kawakasan.
Amen po ba? Amen. Hebrews chapter 11 verse 10. Sapagkat inaasahan niya na ang bayang mga may kinasasaliga na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Naunawaan po natin? Inaasahan na ng Panginoon Diyos na ang bayang may kinasasaliga na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Maliwanag po ba? Na ang bayan na may kinasasaliga na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Inaasahan na ng Panginoon Diyos yan na yung kanyang bayan ay mananalig sa buktong na anak na saksi sa pagkabuhay na maguli. Tayo yung bayan niya na itinayo niya na may kinasasaliga ng mga banal na apostol ng Kordero. Amen po ba? Amen. Ano pangalan ng bayan? Tayong lahat ng bayan niya na iniimbitahan niya na may kinasasaligan ng 12 apostol ng Kordero, na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Sa paniniwala, si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi ng lipas na ang kanyang gulang, palibhasa'y ilalim niyang tapat ang nangako. Tinanggap ni Sarah, bagamat lipas na si Sarah, yung binhi tinanggap niya dahil tapat yung nangako. Ikaw at ako, kapatid at kaibigan, tinanggap ba natin na tayo ang bayan ng Panginoon Diyos? Tinanggap ba natin na tayo ang bayan niya, na ipinaganda niya ng tahanan sa langit? Na tinawag niya na maluwalhating iglesia, iglesia ng banal na bundok ng Zion? Tingnan niyo, si Sarah, naniwala, tinanggap niya ang lakas upang ipaglihi ang binhi nang lipas na ang kanyang gulang, palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako. Pinaniwalaan ni Sarah yung nagsalita sa kanya, tinanggap niya yung binhi na pinaniniwalaan natin ngayon. Amen po ba? Amen. Sapagkat inaasahan ng Panginoon Diyos, ang bayang may kinasasaliga na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Ito, ang linaw po nito. Ang Panginoon Diyos ang nagtayo ng bayan niya. Lahat ng mananalig at maniniwala sa Panginoong Jesucristo na saksi sa pagkabuhay na maguli, ang bayan niya na mayroong pinagsasaliga ng 12 apostol ng Kordero. Amen po ba? Amen. Saksing lahat ang mga apostol ng Kordero sa pagkabuhay na maguli. Maliwanag po ba na katulad ng paniniwala ng mga banal na apostol ng Kordero, yung paniniwala na paniniwalaan natin ngayon? Amen. Kaya nga magkawangis yung paniniwala ng mga banal na apostol at yung paniniwala ng mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako sa panahon ng kawakasan, na mga iniimbitahan na sa gawain ng banal na bundok ng Zion, ang ministeryo at bayang sarili ng Panginoong Jesucristo na itinayo, na inaasahan niya na mayroong kinasasaligan ng mga apostol ng Kordero na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Amen po ba? Amen. Maliwanag na hindi katang-isip ng tao yung itinayong relihiyon. Ano? Kaya sabi sa aklat ni Santiago, ni Apostol Santiago, dalawin nyo ang dalisay na relihiyon. Hindi po pwedeng tanggalin yung relihiyon. Dahil lahat ng may relasyon na nagpapatotoo na binuhay siyang maguli, ang dalisay na relihiyon. Ang relihiyon po'y kalipunan at samahan ng mga mananampalataya, kaya tinawag na relihiyon. May mga relasyon na binuhay na maguli yung ating tagapagligtas, na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Maliwanag po ba? Amen. Nakaugnay yung relihiyon at relasyon. Hindi po pwedeng tanggalin yung relihiyon. Ang mahalaga na lang ay relasyon. Nawawala relihiyon. Sinabi na nga dalawinan, dalisay na relihiyon. Ang babaeng bao. Yung pong babaeng bao, yan po yung dalisay na relihiyon.
At tayo magpapatotoo na iniimbitahan ng ating tagapagligtas na paniwalaan natin yung nag-iimbita sa atin, na saksi niya tayo, na binuhay siyang magmuli, tayo yung dalisay na reliyon, na may mga relasyon na nagpapatotoo sa pagkabuhay niya magmuli. Tayo yung itinayo niya sa ibabaw ng bato na dalisay na reliyon, na walang dungis at kapintasan o kulumot man. Pinaniwalaan natin yung nagtayo sa atin. Amen po ba? Amen. Pinaniwalaan natin yung nagtayo sa atin na sinabi niya sa atin na ipapako siya sa krus, tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami, in the third day, bubuhayin na siyang maguli. Di ba, ang pagtatayo ng dalisay na reliyon na inaasahan ng Panginoong Diyos may kinasasaligan ng 12 apostol ng Kordero, na kung ano yung kanilang paniniwala gayon din ang paniniwala natin, na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Di ba yan yung dalisay na reliyon o yung iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato, na mayroong patotoong paniniwalaan na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Di ba yan ang pinakakain sa atin ng katiwala na tinawag ng Panginoong Jesucristo na pakakainin yung mga tupa na binili niya ng kanyang dugo? Ang iglesia ng Panginoong Jesucristo na itinayo sa ibabaw ng bato na tinawag na iglesia ng banal na bundok na Sayon na nakatala sa langit. May hula ng mga banal na propeta, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon na sinusubaybayan. Amen po ba? Amen. So napakadakila nung inaasahan ng Panginoon Diyos ang kanyang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Tingnan nyo, kaya niya ginawa na binuhay niya maguli yung ating tagapagligtas Iginawa tayo ng ruler ng paniniwalaan na binuhay niya maguli yung ating tagapagligtas. Nakilala natin yung larawan ng ating tagapagligtas na walang laman, walang mga puto. Nakilala natin ang buhayin siya maguli in the third day. Nahayag ang Espiritu sa laman in the third day. Amen po ba? Amen. That is the seal of the Holy Spirit in the name of Jesus in the resurrection sa mga iniimbitahan tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po ba sa atin yung inaantay natin mangyayari sa atin sa muli niyang pagparito? May mga selyo yung mga iniimbitahan sa huling hapunan. May mga selyo ng patotoo na saksi sa pagkabuhay ng maguli nung nag-iimbita sa atin. Na tayo yung inihanda ng maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan, na inirecord sa langit ang pagpupulong dito ng araw ng Sabat, recorded in heaven, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. The only name above on the earth, ang iglesia ng banal ng bundok ng Sayon. Amen. Dahil maraming naparitong magnanakaw at mga sinungaling sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Alin ang ninakaw? Itong aral. Ito ngayon, hayag na po ito. Transparent ito sa social media at walang bayad. Amen po ba? Amen. So nakagagalak ang pag-ibig ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na inihain sa lahat ng mga tao, nationwide, worldwide. Hindi niya tinitignan kung ano man ang katangian natin bawat isa. Amen po ba? Ang tinitignan niya yung puso natin, kung marunong ba tayong kumilala, kung marunong ba tayong maniwala sa Kanya. Ang tinitignan niya, marunong ba tayong magpasakop sa Kanya. Amen po ba? Amen. Kaya ba natin kupkupin yung kumupkup sa atin? Kaya ba natin paniwalaan yung nag-alay ng buhay on the cross? Kaya ba natin tanggapin yung nangyari sa kanya na nilait siya, hinamak siya, kinutya siya, nilibak siya? Kaya ba natin tanggapin na lilibakin tayo, tahamakin din at iisultuhin? Yan po yung karapat-dapat na mga quality sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Hindi tayo po pwedeng umasa na lagi tayo manangya dito sa sanlibutan. Ang kaligtasan po at pagpasok sa kaharian ng kalangitan sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga, malaya tayong papasok sa dakong kabanal-banalan. Alin yung dakong kabanal-banalan pinasok natin? Yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas, yan yung dakong kabanal-banalan dito sa paniniwala sa sanlibutan, sa banal na kasulatan. Amen po ba? Dahil dito sa mundo, sa mga temporary mga bagay na nakikita natin dito, wala nang perfect dito. Amen puro. Amen po ba tayo ron? Amen. Dahil lahat ng temporary, pawang mga alabok lang yan, babalik sa alabok yan. Spiritual po yung itinayo niyang dakong kabanal-banalan, katwiran po ng ating tagapagligtas yung
paniniwalaan natin na narating natin ngayon sa puso at sa isip natin. Amen po ba? Amen. Nakuha na natin sapagkat inaasahan niya ang bayang may kinasasaligan ng 12 apostol ng Kordero na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Pagdating sa Hebrews chapter 8, nakagagalap po talagang hitik na hitik sa karunungan, hitik na hitik sa kaalaman, paniniwala at pag-ibig at pag-asa, sa marami sa lahat ng mga bansa, bayan at wika, ang karunungan ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Ministro sa santuario at siya tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Amen. Yan. Ang Panginoong Jesucristo ang isinubo na nagtayo ng iglesia na maluwalhati na walang dugis at kapintasan. Amen po ba? Siya ang ministro natin Siya ang guro natin. Siya author natin. Kaya nakagagalak at hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kaliliitan hanggang sa kadakilaan sa kanila, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa, kundi iuukit na sa ating puso at isusulat sa ating isip ang kanyang katwiran bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba tayo ron? Amen. Yan po yung ginawa ng ministro natin na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas. Jesus Christ is the greatest author of our faith. Jesus Christ is the greatest minister of our faith. Jesus Christ is the greatest teacher of our faith. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the greatest master of our faith. Jesus Christ is the greatest redeemer of our faith. Ang tibay, ano po? Yung pangalan ng Panginoong Jesucristo. Talagang nakagagalak na inaasahan niya na siya ang nagtayo ng bayan niya na mayroong kinasasaligan ng 12 apostol ng Kordero na itinala niya na sa langit. Maunawaan natin yung sinabi ng hula ni Propeta Isaias, at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Specific, nakadefine, no? Iglesia ng banal na bundok ng Sayon na may hula na ipinaghanda na ng tahanan sa langit Yung bawat mga iglesia na magkakaroon ng relasyon na naniniwala na binuhay siyang manguli sa ikatlong araw, yung mga iniimbitahan sa huling hapunan, sa kawakasan ng sanlibutan, dahil ang panahon ay mapanganib na. Amen po ba? Amen. At ang mabuting balita ng kaligtasan, ipinapangaral po ito, merong nakadefine na specific kung saan ito ipinapangaral. Amen po ba? In Book of Joel chapter 2 verse 1, hipan ninyo ang pakakat sa Sayon. Magpatunog kayo ng banal na hudyat sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahang sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoong Jesucristo ay malapit na. Naunawaan po natin kung saan ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Saan pinatatawag yung mga maniniwala? At isinugo yung landas, yung daan, nalalakaran natin sa paniniwala at ipamumuhay natin yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ito ng mga banal na apostol sa mga iniimbitahan na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo iniimbitahan upang tayo imulat sa katotohanan na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas dahil siya yung daan ng katotohanan patungo sa buhay na walang hanggan na sinabi ng ating tagapagligtas na nag-iimbita sa ating lahat. Kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Kaya umalis siya at pumunta siya sa langit. Ang sabi niya, ipaghahanda ko kayo ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Kaya sa muli niyang pagparito, may babalikan siyang dalisay na relihiyon. May babalikan siyang dalisay na kaharian. Na siya ang nagtayo ng kanyang sambahayan. At inaasahan niya na yung kanyang sambahayan niya may
merong kinasasaligan ng 12 apostol ng Kordero dahil tinawag niya yung 12 apostol ng Kordero na maging saksing tapat sa lahat ng mga bagay na nangyari o datos sa buhay niya. Amen po ba? Amen. Kaya alam ng Panginoong Diyos na may kinasasaligan ang bayang banal na itinayo niya. Na ang pangalan ng bayang banal na itinayo niya, may hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. So, nagagalak po doon sa mga iniimbitahan sa huling hapunan dahil mapanganib na ang kawakasan. Kaya tayo iniimbitahan, ito na yung huling hapunan natin, ito na yung pagkain ng kaluluwa natin na inihanda sa atin bawat isa. Ilang libo man, ilang milyon man, ilang bilyon man, ang tawagin niya. Sa silangan, kanluran, timog at ilaga, tanging siya lang ang makapangyarihan Diyos natin ang nakakaalam ng lahat ng bilang ng mga kalipunan ng mga mananampalataya na ililigtas niya sa panahon ng kawakasan. Talagang maging ako'y damang-dama ko na ang nangyayari sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Talagang kailangan lang natin panindigan at itayo at sabihin ang lahat ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na nangyari, pinatunayan ito ng mga banal na apostol upang hindi tayo managot sa muli niyang pagparito na datnan tayo na wala tayong ipinahayag na katotohanan sa social media on the air na ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Kaya mahigpit ang bilin sa pag-iimbita na huwag niyong tatanggihan yung imbitasyon ng tagapagligtas sapagkat kapag tinanggihan natin ito, karapatan din natin, kaya lang pananagutan natin ito sa Kanya. Dahil ang mga propeta, kaya po sila sinusugo upang sabihin yung sinasabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na ang kauwian ng lahat ng punto na sinasabi nilang hula ay ang ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. At bilang inyong lingkod, nagagalak ako sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus dahil hindi mananagot yung kaluluwa ko dahil pinahayag ko yung kagandahang loob at yung kabutihang loob niya sa lahat ng mga tao on the air sa social media na walang bayad. Amen po ba? Amen. Kaya ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo Jesus na lumalatag na ang karunungan, lumalatag na ang paniniwalaan nating katuwiran na bilang saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli, yung nakatayo sa harapan nyo, nagte-testify sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol na ang bayan niya tinatawag dito yung tutupad ng katwiran. Tayo yung kahariang itinayo niya dito. Tayo yung templo niya na itinayo niya sa 3 araw. Tayo yung sambahayan niya na ang puno ng sambahayan ay yung tagapagligtas natin. Nakilala natin yung larawan niya nung siya buhay maguli sa 3 araw. Amen po bang tayo ng lahat? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Ang pag-uumpisa ng lahi natin at bagong henerasyon natin sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Sa pagpupulong natin mga taong bago tayo sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Ganyan po kadalisay ang foundation ng banal na bundok ng Zion. Na talagang hindi matutularan ng alinmang kaharian dito sa mundo. Ano po? Talagang deklarado na ang bundok ng Zion puspos ng liwaga at puspos ng pag-ibig ng ating tagapagligtas dahil siya nagtayo sa atin Siya nagselyo sa atin bawat isa. Silyado tayo ng binhi ng patotoo, nasaksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Hindi nawawalay sa labi natin yan, no? Nakasulat sa isip natin yan, nakaukit sa puso natin yung katwiran ng patotoo. Maliwanag po ba na yung ginawa niyang patotoo hindi natuturuan ng bawat isa sa kanyang kababayan, kundi maririnig natong katotohanan sa social media. Ang pag-ibig ng Panginoon Diyos unlimited. Kaya nga po yung John 3:16 so loved the world that He gave only begotten Son, but whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Wala pong makapipigil sa pag-ibig ng Panginoon Diyos. Kaya nga, malalantad, mahahayag sa madilim na sanlibutan ng katotohanan at magliliwanag ito sa buong mundo dahil ito yung ilaw na tumatanglaw sa mga nadidiliman, paniwalaan natin yung katotohanan na binuhay siya maguli in the third day.
Amen po ba? Amen. Upang makatiyak tayo na sa pagparito niya naging karapat dapat tayong faithful and wise servant. Naging karapat dapat tayong matalinong katiwala na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang malalakas na bagyo, hindi natinag yung kanyang bahay na itinayo sa ibabaw ng bato. Amen po ba? Amen. Yan yung faithful and wise servant na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato na ang pundasyon ng pinatatayo ng bahay na itinayo ng matalinong katiwala yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ito po yung reference ng Hebrew chapter 10 verse 11. Ito yung reference ng Hebrews chapter 11 verse 10, Hebrews chapter 12 verse 22. Ito na po. Pakinggan na natin mabuti, unawain na natin mabuti. Dadapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion, sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Saan tayo pinalalapit? Dadapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Amen. Kasi kaya tayo pinalalapit dito at totoong kakilakilabot ang napanood. Ano pa sinabi ni Moises? Ako'y totoong nasindak at nanginig. May nakita siya. Kaya pinalalapit na tayo sa bundok ng Sion. May nakita siyang totoong kakilakilabot ang napanood niya. Ano pa sinabi ni Moises? Ako'y totoong nasindak at nanginig. May darating pong talagang nakasisindak at nakatatakot at nakanginginig pa na magaganap at mangyayari sa panahon ng kawakasan sa muling pagparito ng anak ng tao. Ito po, itinataas na natin yung ginawa ng anak ng tao. Do you read me? People of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Naririnig niyo po ba ako sa buong mundo? Ang tinig ng pakakak ay hinipa na sa banal na bundok ng Zion. May tao po bang nakakarinig pa sa akin? Last days, rapture of the church. Sa pangkahalatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Naririnig niyo po ba ako, mga kapatid at kaibigan, sa buong sanlibutan? May tao pa po ba ang Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na susunod sa pagpapasakop ng ating tagapagligtas na katulad ko, sumusunod at nagpapasakop sa ating tagapagligtas na inihahayag ko ang kagandaang loob at kabutihan niya sa lahat ng mga tao na ayaw niyang mapahamak ang mga tao. Kaya nga binabasa ko sa inyo ito ng mahaba para maunawaan natin. Ito ho yung pagpupulong ng mga ganap na umaalala sa katwiran ng pagkabuhay niya maguli. Tayo yung bunga sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas, ang pulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit. Ito po yung pangkahalatang pulong ng mga kapatid ng panganay, na saksi ng panganay sa pagkabuhay ng maguli na nakatala na sa langit, na pinasakdal na sa Espiritu. Amen po ba? Amen. Tayo yung umaalala, bunga tayo sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas. Pangkahalatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu at mga taong ganap na pinasakdal. Tignan nyo, oh. Pinagiging ganap na tayo sa espiritu, pinasakdal na tayo sa espiritu bilang mga saksi sa pagkabuhay na magmuli. Tayo yung nagpupulong na iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit, na tinawag naman ng ating tagapagligtas yung kanyang
kongregasyon, yung kanyang kapisanan na nagsiselebrasyon ng araw ng Sabat, Year of the Lord, mga saksi sa pagkabuhay niya maguli, nakatala sa langit, tinawag niya na Iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ang bayang sarili niyang pag-aari na pinili niya na dakong tahanan, magpakailan-kailan pa man yung ating mga puso't pag-iisip. Amen po ba? Amen. Hindi siya sa building tatahan, sa puso't isip po ng mga taong maniniwala sa hula ng mga banal na propeta na ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Pag-ingatan ninyong kayo, huwag tumanggi sa nagsasalita, sapagkat kundi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanya, sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makakatanan na nagsisihiwalay doon sa nagbalitang buhat sa langit. Kung dito na lang sa lupa tinanggihan pa natin yung nagbabalita, paano pa kaya yung gumawa at magbabalita buhat sa langit? Kung sa akin lang, hindi nyo matanggap yung binabalita ko sa inyo Kaya, ang paalala sa atin, huwag nyo tanggihan yung nagbabalita sa inyo, wala naman itong bayan. Amen po ba? Amen. Saliksikin natin, bunay-bunayin natin para sumagana yung paniniwala natin, yung karunungan na galing sa langit. Ibinuhos na po yung karunungan galing sa langit, ang espiritu ng diwa, espiritu ng tagapayo, espiritu ng pag-ibig, ng pananampalataya at kagalakan. Ibinuhos na sa buong sanlibutan yung espiritu na yan. Ito, ipinapangaral ko sa inyo ngayon na walang bayan. Amen po ba? Amen. Kaya huwag pag-ingatan natin, huwag nating tatanggihan yung nagbabalita sa lupa. Gaano pa kaya yung galing sa langit? Lalo yung tatanggihan. Kung sa akin nga, tinanggihan nyo Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo, ang sino mang magpahalaga at magpaunlak sa nagbabalita sa harapan nyo, talagang binibigyan tayo ng katiyakan sa panahon ng kawakasan, sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Na ang tinig na yaoy nagpayanig doon ng lupa, dadapot ngayon, nangako siya na nagsabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. At itong salita na minsan pang ay pinakahuhulugan ng pag-aalis niya ang mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi nayayanig. Naunawaan po natin to. Aalisin niya dito yung mga mayayanig. Pero yung mga bagay na di na mayayanig, yung mga maniniwala sa Panginoong Jesucristo na binuhay siyang maguli, hindi po niya aalisin. Pero yung mga hindi magpapangulak at magpapahalaga sa imbitasyon niya na pinapangaral na ang Ebanghelyo ng kaligtasan sa buong sanlibutan, na ang layunin niya ang Diyos ay pag-ibig, aalisin niya po, kaya yayanigin ng langit at lupa, sa paniniwala yayanigin. Amen po ba? Amen. At itong salita, minsan pang pinakakahulugan ang pag-aalis niya o mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Nakuha niyo po, kaya hindi mawawala yung maniniwala sa Panginoong Jesucristo. Pero yung hindi magpapahalaga sa napapakinggan natin ngayon mawawala po tayo sa isang kisap dito sa sanlibutan. Ito na po yung pagyanig niya na minsan pangyayanigin ng langit at lupa. Ito ho, pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa buong sanlibutan. Kaya sabi ko sa inyo, wala hong bayan dito, pero unawangin natin mabuti yung napapakinggan nyo sa social media. Transparent po ito. Kaya pagtanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ito ho, anong mapangalan ng kaharian na hindi magagalaw? Ano ang pangalan ng katwiran na hindi magagalaw? Ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito makapaghandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Panginoon Diyos.
Tignan nyo, kaya't pagtanggap ng isang kaharian hindi magagalaw. Nakadefine na dito. Yung kaharian hindi magagalaw yun lang ang magkakaroon tayo ng biyaya sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan sa paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na mamumugnaw. Amen. Dito lang sa isang kaharian, hindi magagalaw ang paglilingkod sa Panginoon Diyos na nakalulugod sa Kanya. Dahil itong kaharian nito ang itinayo niya na mabangong hain at samyo sa Kanya. Dahil tayo yung naniniwala ng ating tagapagligtas yung Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba tayo doon? Amen. Kaya sabi doon sa hula ni Propeta Micah, chapter 4, verse 7, lahat iniimbitahan tayo na doon tayo pupunta sa banal na bundok ng Sayon, na paghaharian niya ngayon at magpakailan-kailan pa man, sa bundok tayo ng Sayon pinapupunta na mag-aralan. Amen po ba? Amen. Lahat ng mga bansa, mangyayari na lahat ng mga bansa sa banal na bundok ng Sayon inuutusan magsipag, saliksik at magsipag-aral. Kaya mangyayari na sa pagtanggap ng isang kaharian hindi magagalaw ay magkakaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan sa paglilingkod na nakalulugod sa Panginoon Diyos, sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na mamumugtang. Naunawaan natin, kaya yung hindi makapaglilingkod at hindi makakaunawa rito, aalisin niya Amen po ba? Pero may mamamalaging kaharian. At yung kaharian mamamalagi, yun yung nilalang niya, bagong langit at bagong lupa na tumutupad ng kanyang katuwiran na saksi sa pagkabuhay niya magmuli. Amen po ba? Amen. So, ganun kadeklarado yung kanyang pag-ibig sa buong mundo. Ganun kaliwanag na ipinapahayag ngayon ito na ibinubukan niya yung labi ko sa pamamagitan ng hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ito ng mga banal na apostol. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya dadapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion, sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Eto, napakaliwanag na po nito. I-research po natin to, dadalhin tayo doon sa mga hula at matutupad na yung hula sa mga tumutupad ng patotoo na saksi sa pagkabuhay ng magulit na tayo ang bayan niyang pinili, hinirang na sariling pag-aari. Bundok ng Sayon. Kaya nakagagalak sa bawat mga iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo Panalo na tayo, ingatan na lang natin yung tipan na tinutupad natin Huwag na tayong makisalo pa sa mga Diyos-Diyosan nakahain dito sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ang iingatan natin yung paglalakbay ng paniniwala natin talagang napakarami nga nakahain Diyos-Diyosan sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Amen. Naunawaan na natin na sa bundok ng Sayon tayo pinalalapit at lahat ng maniniwala sa Panginoong Jesucristo ay sa bundok ng Sayon inuutusan magsiparoon at magsipag-aral. Amen po ba? Wala namang ibang pangalan ng relihiyong binanggit dito kundi bundok ng Sayon pagdating dito sa Joel chapter 2 verse 32, mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem doroon yaong makakasumpong gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa mga labi, sa mga nangalabi ay yaong tinawag ng Panginoon. Yung pala mga tinawag ng Panginoon na mga nalabi sa bundok ng Sayon pinapupunta. Mangyayari na sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Joel chapter 3 verse 17, ang sabi ng Panginoon dito kay Propeta Joel, sa gayon inyong malalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos na tumataan sa Sayon, na aking banal na bundok. Kung magkagayoy magiging banal ang Jerusalem at hindi na daraan pa sa kanya ang mga taga-ibang lupa. Bakit po hindi na dadaan dito sa bundok na Sayon yung taga-ibang lupa? Hindi na po imbitado ito sa kaligtasan. Amen po ba?
Kaya hindi na sila dadaan sa bundok ng Sayon. Naunawaan natin, nakaseparate na ang bundok ng Sayon sa heaven. Ganun po ka-specific ang ministeryo at bayan ng Panginoon Diyos na sa lahat ng sasaksi at magpapatotoo sa hula ng mga banal na propeta na ang Panginoong Jesucristo ang isinugo na ating tagapagligtas na paniniwalaan. Amen po ba? Amen. So lahat tayo ay pinagkakalooban ng buhay ng pag-asa sa paghihintay. Lahat tayo ay merong binabantayan. Lahat tayo ay mga watchman dito. Binibigyan tayo ng katiyakan sa pagpupuyat, sa paghihintay natin. Dahil talagang mapanganib na ang takbo ng buong sanlibutan. Talagang masisindak, manginginig sa takot ang buong mundo. Pero ngayon, iniimbitahan niya na tayo, napapakinggan na natin yung tinig niya na pinapangaral sa social media na walang bayan. Na kung paano yung kagalakan ng Panginoon Diyos kay Father Abraham, the Father of Faith, itinuring niyang kaibigan. Gaya naman natin ngayon, tayo rin yung itinuturing na kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo na ipinapaunawa sa atin yung lahat ng mga bagay na paniniwalaan natin sa pag-iintay natin at pagbabantay natin sa muli ng pagparito. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya nga mga manlalakbay lang tayo sa mundo mga strangers lang tayo Pero ang Ebanghelyo, kahit saan man tayo pumunta mababaw natin dahil yan yung baluti natin, yan yung armor natin. Kahit saan tayo pumunta, maipapangaral natin ang mabuting balita at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa buong sanlibutan. Na ang layunin, ang Diyos ay pag-ibig. Kahit saan tayo makarating, maitataas natin yung ginawa ng anak ng tao hanggang sa muli niyang pagparito. Daratnan niya tayo mga faithful and wise servant na naghihintay at nagbabantay. Nadaratnan niya tayo mga tapat na katiwala na pinapahayag natin yung kabutihan at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao dahil ayaw niya mapaamak ang mga tao sa buong sanlibutan. So hindi mananagot yung kaluluwa natin dahil pinahayag natin yung kabutihan niya sa buong mundo. Amen po ba? Itinaas natin ang ginawa ng anak ng tao. Revelation chapter 21 verse 14. Yan po yung reference nung Hebrews chapter 12 verse 22. Buhat dun sa pag-aaral natin kanina dun sa Hebrews 11 chapter 11 verse 10, sapagkat inaasahan niya ang bayang mga may kinakasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Ito po yung mga reference yung binabasa natin. Kaya makikita nyo rin yung reference na binabasa ko sa Hebrews chapter 11 verse 10 Andiyan po, ayan yung reference. Pakisubaybayan nyo kami, pakidownload nyo yung Bible nyo sa inyong mga gadget. And then, i-write nyo ang banal na bundok ng Sayon kung paano tayo tinawag. Siya rin ang magpapatotoo sa ating lahat ngayon sa panahon ng kawakasan na tayo nga yung kaharian na pinahanap sa atin yung katwiran at paniniwalaan natin bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Tayo yung kaharian niya na itinayo na nakakita na ng pangalan ng kaharian na tayo ang bayan niya. Tayo ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon na itinala niya na sa langit habang tayo ay nagdiriwang na kanyang kongregasyon, na kanyang kapisanan, na inaalala natin yung kanyang ginawa on the cross. Na ipinako siya, pinahirapan siya hanggang kamatayan sa cross. Inilibing siya sa ikatlong araw, nabuhay siyang maguli, nahayag ang Espiritu sa laman. Tayo yung nagte-testify, tayo yung nagpapatotoo sa panahon ng kawakasan sa lahat ng mga bagay na ginawa niya na meron tayo matibay at matatag na mga relasyon ng bawat isa. Amen po ba? Amen. Naramdaman ba natin na nakapaloob sa hula yung pinaniniwalaan natin na hindi tayo nakakailangan ng ibang aklat? At sinabi niya na hindi siya nakakailangan ng mga aklat, kundi saliksikin natin sa aklat ng Panginoon. Pipisanin tayo ng kanyang espiritu at ng kanyang bibig. Paniniwalaan natin yung tanda na isinugo. Paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya may katiyakan tayo sa pag-iintay sa muli niyang pagparito dahil babalikan niya yung kaharian niya na itinayo. Na lahat na nag-iintay at naniniwala
na siya binuhay na maguli in the third day, tayo yung kaharian niya, nababalikan niya na mga manlalakbay dito sa mundo, mga estranghero dito sa mundo, pero ibinigkis tayo sa paniniwala bilang saksi sa pagkabuhay na maguli. Iisip tali nga, nakatali sa puso't isip natin lahat sa paniniwala. Nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Iisip armor na tinanggap natin sa ating tagapagligtas na nakikipagdigma tayo sa paniniwalang espiritual na may karunungan ng pagkilala natin sa ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Tumalima tayo sa katwiran ng pagkabuhay na maguli dahil ang lahat ng utak ay magsisibagsakan at lahat naman ng makakarinig ay tatalima sa katwiran ng pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. May kapangyarihang gumiba ng kuta ng haka ang karunungan ng Panginoong Jesucristo na binuhay siyang maguli in the third day at may kapangyarihang magpatalima sa kaninuman na makakarinig ng kanyang tinig sa panahon ng kawakas. Ito po yung bundok ng Sayon na merong sinabi sa Revelation na nakita ni Apostol Juan doon sa isla ng Patmos, at ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasalian at sa mga ito ay ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. At nakikiusap sa akin ay may panukat na tambong ginto upang sukatin ang bayan at ang mga pintuan nito at ang kuta nito. Pakibasa na lang po natin, hanggang sa last chapter, sinasalarawan na dito sa pangitain ni Juan yung sukat ng bayan ng Panginoon Diyos. Yung kahariang ipinaghanda ng tahanan sa langit, ang bayang banal, ang bundok ng Sayon. Pinakikita na po rito. Medyo mahaba po ito. Ngayon, yung nakakarinig, ituloy na lang natin para makita natin yung kabuuang sukat ng bayan ng bundok ng Sayon. Ano po? Dito, hitik na yung templo ng Panginoon Diyos sa kayamanan dito. Dito ng lahat ng kayamanan sa banal na bundok ng Sayon. At ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan at ang mga ito ay ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Pakituloy na lang po natin sa mga pupuspusin pa ng paniniwala at kaaraman at karunungan. Pagdating po sa Hebrews chapter 13-14, balik tayo sa Hebreo, sapagkat dito'y wala tayong bayan na namamalagi, ngunit hinahanap natin ang bayan na darating. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hari ng pagpupuri sa Diyos sa makatwid bagay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Amen po ba tayo ron? Amen. Sapagkat dito'y wala tayong bayan na namamalagi. Bakit po ba tayo walang bayan dito na namamalagi? Dahil temporary lang lahat ang ini-apply natin dito. Ngayon, sa spiritual na paniniwala natin, tayong bayan, ang ipinaghanda ng tahanan sa langit. Kaya tayo walang bayan dito dahil tayo yung bayan niya na inaasahan niya na mayroong pinagsasaligan ng 12 apostol ng Kordero. Amen po ba? Amen. Dahil lahat ng bayan dito sa mundo na nakikita natin dito, bansa, province, city, pawang mapupugnaw sa matinding init ng apoyan. Kaya sinasabi na sapagkat dito'y wala tayong bayan na namamalagi, ngunit hinahanap natin ang bayan na darating. Ano ang pangalan ng bayan na darating? Kaya tayo bayan niya, dahil pinaghanda niya na ng tahanan sa langit. Kaya hinahanap natin yung bayan, tayo bayan niya, natutupad ng katwiran ng patotoo ng mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya nga wala tayong bayan na mamalagi dito sa sanlibutan dahil tayo yung inaasahan niya na bayan niya na meron tayong kinasasaligan ng 12 apostol ng Kordero. Tayo ang bayan niya na pinaghanda niya ng tahanan sa langit na forever and ever na. Tayo dwelling city niya, yung mga tumutupad ng katwiran ng pagkabuhay na maguli. Amen po ba tayo ron? Amen. Apocalypse chapter 21 verse 2.
nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. Tignan nyo, nakita ni Apostol Juan ito. 1,000 taon na nakalipas ito. Pinakita sa kanya sa isla ng Patmos. Narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. Nakuha po natin yung tabernakulo, mananahan sa gitna ng mga tao. Ito yung nakita ni Apostol Juan na mga vision na magaganap sa atin. Amen po ba? Amen. Yung tumutupad ng katwiran ng patotoo. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. So, sa madaling intindido kumon, sa pagkamunawa, yung tabernakulo ng Panginoong Diyos, ito po yung nangyari on the cross. Amen po ba? Amen. Na binuhay siyang maguli in the third day. Ito yung mananahan sa gitna natin. Yung katwiran ng patotoo. At tayo'y tatawagin niyang kanyang bayan. At ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. Amen po ba? Amen. Di ang liwanag. Ang liwanag doon sa mga iglesia na participant na naghihintay at nagbabantay. Yung tabernakulo, paniniwalaan natin yung patotoo ng ating tagapagligtas. Ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Di po ba yan yung katwiran ng patotoo? Nahula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin? Na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan? At siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging bayan niya. O, tignan nyo, sabi ng Panginoon, ng pangit na inihuan pinakita sa kanya, mananahan ng Panginoong Jesucristo sa atin at tayo'y magiging bayan niya. At ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. Naunawaan po natin doon sa mga iniimbitahan na kapisanan ng Panginoong Jesucristo, yung kongregasyon ng Panginoong Jesucristo. Ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Ang talagang pangalan nung pinaglagay ng tabernakulo ng Panginoong Diyos, lahat ng sasaksi sa Panginoong Jesucristo na tinawag niya na bayan niya, iglesia po ng banal na bundok na sayo na may hula ng mga banal na propeta na nakatalano sa langit. Amen po ba? Amen. Kahit ano gawin ng mga magnanakaw, na ninanakaw nila ang karunungan at katotohanan, sa pagparito, tingnan natin kung alin yung mababago. Kasi specific, bundok ng sayo ng nakatala sa langit, bundok din ng sayo ng nakatala sa Security Commission. Wala po tayong nilabag sa pinaniniwalaan natin. Kung ani recorded in heaven, bundok ng sayon, bundok din ng sayon ng recorded sa Security Commission. Kaya maraming umaangkin ng bundok ng sayon. Ang totoo, pagka ikinlim natin ang bundok ng sayon tayo, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Tayo yung bundok ng sayon. Naunawaan po natin, pag ikiniklaim natin yung bundok ng sayon recorded in heaven, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Hindi iba pangalan ng relihiyon natin. Ang pangalan ng relihiyon natin, bundok ng sayon, recorded in heaven, recorded sa Security Commission sa Republic of the Philippines. Amen po ba tayo? Amen. Wala pong naiba dito Wala. Kaya pananagutan ng sino man, na lumitaw at naparito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ng mga mandaraya na nagligaw at nandaya sa mga iglesia ng Panginoong Jesucristo. Mananagot po yan. Kaya nakagagalak na sa panahon ng kawakasan, kung ano lang yung inutos sa atin, yun lang ang susundin natin. Amen po ba? Amen. Sinabi sa mga banal na propeta,
Magbibigay siya ng tanda. Paniwalaan natin yung tanda. Maging tapat tayo dun sa tanda. At yung tanda naman, may nagpatibay, may nagpatotoo. Ipinangaral pa yan ng 12 apostol ng Kordero. O di tayo yung nalalabi na tutularan natin yung pananampalataya ng mga banal na apostol. May 12 apostol ng Kordero ang maluwalhating iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato na saksi sa pagkabuhay ng maguli. Na yung maluwalhating iglesia naman na inihanda na walang dugis at kapintasan inirecord na sa langit. At may hula ng mga banal na propeta, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Diyan siya mag-ahari, magpakailan-kailan pa man. Nakuha na natin ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Yan yung patotoo na pinaniwalaan natin, na tanda. At ang Diyos ay sumasa atin. At tayo naman ay tatawaging bayan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ang liwanag po rito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging bayan niya at ang Diyos din ay sasa kanila at magiging Diyos nila. Ibig sabihin yung tabernakulo mananahan sa mga tao Amen po ba tayo ron? Amen. Tumutupad dito ang Diyos kasama natin sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. At ang Diyos din ay sasa kanila at nagiging Diyos nila. Maliwanag po ba? Yan po yung ang kumupkup sa Sayon ay aking pagpapalain. Ang sumumpa sa Sayon ay aking susumpain. Naalala nyo kanina doon sa Genesis chapter 12 verse 3, ang sino mang sayo'y magpalay aking pagpapalain. Ang sino mang sayo'y sumumpa ay aking susumpain. Naramdaman niyo ba yung mga salot ngayon na pinagkakatakutan ng mga tao sa buong mundo? Hindi pa lumilitaw yung salot na lumilipol sa laman. Nasalot na tayo ng paniniwala sa pasimula ni Satanas Kaya ito po yung na yung period na inire-restore niya na yung bayan niya, na ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at ang Diyos naman ay nasa atin ngayon. At tayo naman ay dating hindi niya bayan ay tatawagin niyang kanyang bayan. Amen po ba? Amen. So 100, awit 102 verse 16, narinig niyo yung bago tayo umawit kanina? Sapagkat itinayo ng Panginoon ang Sayon, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Nakilala po natin kung ano ang larawan ng ating tagapagligtas na kinilala at pinaniniwalaan. Espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Nahayag siya in the third day, nang buhayin siyang maguli. Amen po ba tayo? Ang naniniwala sa isinugoy, naniniwala sa nagsugo. Amen po ba? Amen. Ang buhay na walang hanggan may patotoo pong ipinapahayag sa social media. Amen po ba? Nangyari po yung patotoo na yan. Kaya sa lahat ng mga kapwa ko nag-iintay at nagbabantay, tapat nating kilalanin yung ating tagapagligtas na siya ang hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol, na ang buhay na walang hanggan na inaasam natin, meron pong patotoo tayong paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Pinatunayan po yan sa lahat ng mga bansa sa buong mundo nang buhayin siya maguli in the third day. At ano po ang sabi? Hindi tayo pwedeng turuan ng sino mang lilitaw na nangangaral dito sa sanlibutan dahil maraming lumitaw na mandaraya na nangangaral sa sanlibutan. Amen po ba? Maraming nauna sa kanya. Hindi na bago yan. Sa panahon pa lang ng mga banal na apostol, sinabi na sa mga banal na apostol yan, kung may pumarito sa pangalan ko, narito, naroon ang Kristo, huwag kayong lalapit sa kanila. Sinabi sa mga apostol yung gagawin niya. Kaya ang mga apostol na natiling tapat sa Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Kaya ang sabi, hindi tayo pwedeng turuan ng sino man dahil gagawa siya ng martyr or testimony na tatanggapin natin sa Kanya na yan yung nakaukit sa puso at nakasulat sa isip natin na hindi nawawalay sa labi natin yung katuwiran ng patotoo.
Napahihirapan siya ng makasalanang tao hanggang kamatayan. Sa ikatlong araw, bubuhayin na siyang maguli in the third day. Yan yung katwirang ibinigay sa atin at tinanggap natin doon sa tumawag sa atin na nagligtas sa atin at nag-alis sa atin sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Maliwanag po ba? Buo po ba? Nadidinig po ba ako ng mga people of Zion nationwide, worldwide? Amen. Andiyan pa ba kayo, mga Zion, mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan? Nationwide, worldwide. Kaya ko po ito sinasalita. Kaya ko po sinasabing, andiyan pa ba kayo? Nadidinig niyo pa ba ako? Ito na yung last will testament na pinamamana sa atin ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya ang may pandinig, makinig, unawain na natin mabuti. Dahil short na yung term ng panahon ng kawakasan. Talagang mga unexpected na yung dumarating na mga kalamidad sa panahon ng kawakasan. Ito na yung napakadakilang preparasyon sa ating lahat. Ang layunin sa ating lahat, i-restore niya yung kanyang bayan. Amen po ba? Inili-restore niya na sa paniniwala yung kanyang bayang banal na sariling pag-aari, na in-record niya na sa langit ang pagpupulong natin, ang banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung tinanggap natin, na pinaniwalaan natin, na ginawa ng ating tagapagligtas, yung sacrifice on the cross. Yan yung tinanggap natin, na isinunat sa puso't isip natin na hindi nauwalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo na pinaniniwalaan natin. Sagrado yung relasyon nating lahat. Amen po ba? Amen. Kaya nga, nakapasok tayo sa dakong kabanal-banalan Yung the most holy place. Yung pagkilala natin sa katwiran ng pagkabuhay niya maguli. Yan po yung the most holy place na pinasok natin, na nakatatak sa puso't isip natin. Nakagagalak yung bilin sa atin Hindi tayo pwedeng turuan ng mga paparito sa pangalan niya Maraming nauna na mahuli. Merong huli na mauna, mananatili ng una. At walang iba, kundi ang banal na bundok ng Zion. Hindi po pwedeng pigilin ng kahit sino man yan. Kasi nilagdaan na yan. Ito na yung katuparan yan sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak, ano man yung mga kapigatian o trials na dumarating, do not panic. Magpakatibay at magpakatatag tayo, ipahayag natin yung kagandahang loob at kabutihan niya sa lahat ng mga tao. Na sa pangalan ni Kristo Jesus, binibigyan niya na ng katiyakan yung mga makakarinig na maglalagat na ng paniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Naunawanan natin na hindi tayo pwedeng turuan ng sino man dahil may gumawa ng module na paniniwalaan natin, may ruler na naghain sa atin na paniniwalaan natin, yung ating tagapagligtasang ruler, yung ating tagapagligtasang mensure, yung ating tagapagligtasang timber ng ating pananampalataya. Maliwanag po sa ating lahat, mga kapatid at kaibigan na sa Silangan, Kanluran, Timog at Tinanga. Amen. Nakuha na natin na hindi tayo pwedeng turuan ng sino man nalilitaw dahil meron tayong author ng ating paniniwala na naghain at gumawa ng paniniwalaan natin na itinataas na natin ngayon sa panahon ng kawakasan. Ang katwiran ng ating tagapagligtas na binuhay siyang maguli in the third day, pinaniniwalaan na natin yung ating tagapagligtas na siya ang hula ng mga banal na propeta na tumatahan sa puso't isip natin ngayon. Ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Amen po ba? So nakagagalak sa bawat magiging kaanib ng Panginoon Kristo na tinawag na iglesia ng banal na bundok ng Zion. Makakaharap ako at makakatingin ako sa inyo ng mukhaan dahil wala akong bayan dito. Amen po ba? Amen. 1 Peter chapter 2 verse 9. Tayo ang bayang pinili niya na sarili niyang pag-aari, na ipinapahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin sa madilim na sanlibutan. Sapagkat ito yung liwanag na maghahari na at tatanglaw na sa madilim na sanlibutan. Matatapos na ang dilim, magliliwanag na. Amen po ba? Amen. Sa bayan niya na sariling pag-aari na pinili, ihahayag yung kanyang kabutihan, yung kanyang karangalan. Diyan humahayag sa bayan niya, sa banal na bundok ng Zion, yung nagpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na magmuli. Ipinapahayag natin dito sa madilim na sanlibutan dahil nabatbat ng walang kabuluhang paniniwala ang buong sanlibutan. Amen po ba?
Ito po, nakagagalak, nahayag sa social media, transparent, walang bayad. Amen po ba? Kaya hindi kayo magdududa sa napapakinggan yung pinapahayag sa social media dahil ang layunin niya sa lahat ng mga tao, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi niya tinitignan kung ano ba ang katangian niya natin dito. Walang diskriminasyon, walang mangmang sa Kanya, walang marunong sa Kanya. Amen po ba? Lahat pantay-pantay tayo dahil talagang iniririgid na tayo sa madilim na sanlibutan. Nakuha niya yung bayan niya na iahayag din kagandahang loob at kabutihan niya sa buong mundo. Ano sabi nung iniimbitahan niya tayo na makiisa tayo sa paniniwala at naghintay na tayo at pagbantay sa muli niyang pagparito? Meron ho siyang ibinibigay na katiyakan sa mga listeners, sa mga partakers, sa mga believers, sa mga participant. Binibigyan niya na tayo ng katiyakan sa panahon ng kawakasan bilang mga followers in Christ in the resurrection. Ang binibigay niya, ito ho yung pangitain na mangyayari sa pag-iintay natin sa Revelation chapter 22 verse 7. Narito, ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Ito ho yung confirmation na ipinapahayag ko sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay, sa mga iglesia, sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga probinsya, bayan at wika, sa 7 kontinente. Ito ho. Ang sabi niya, narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Ito ho yung confirmation of faith na mapalad yung tumutupad ng hula ng aklat na ito. Madali na siyang paparito dahil sinabi sa pamitay ni Juan na ang Panginoong Jesucristo ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta na paparito sa kanyang kaharian na nag-iintay at nagbabantay at nagsiselebrasyon at inaalala natin yung kamatayan niya on the cross at yung kanyang muling pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Abutan niya tayo ng mga tapat at mabuting katiwala na nagpupulong ng araw ng Sabat. Amen po ba? Amen. Binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumagana at sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Isang napakadakilang araw po na mahayag sa atin ang napakadakilang katwiran na meron tayong matibay at matatag na relasyon bilang saksi sa pagkabuhay niya maguli. God bless people of Zion nationwide, worldwide. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Tunay po mga kapatid na nakagagalak na sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, bayang minamahal na sariling pagmamayari ng ating Panginoon Diyos, nakagagalak na patuloy sa ating pinatutunayan sa ating puso't isipan na tayo ang bayang inaasahan ng ating Panginoon Diyos, isang bayan na may mga tapat at tunay na kinasasaligan kung gayon ang ating pananampalataya, kung ano ang hinulaan ng mga banal na propeta na pinatotohanan ng mga banal na apostol, ang pananampalataya din natin sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesucristo. Ito rin ang katwiran na mamamalagi sa ating puso't isipan, kaya tayo ang tunay na bayan na hinirang ng ating Panginoong Diyos. Amen. At bilang bayan na mayroong kinasasaligan, isang bayan na patuloy na nagtataas, nagpupuri at lumuluwalhati sa nag-iisang Diyos na tunay na patuloy na umaawit. There is no God like thee. Gawitin natin mga kapatid at mga kaibigan. There is no God like thee in heaven above or on earth beneath. Who keepeth covenant and mercy with thy servants that walk before thee with all their heart.
We praise, we praise, We praise you, God. we praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Mga kapatid at mga kaibigan, patuloy tayong dumalangin sa ngalan ng ating Panginoong Kristo. Dakilang Diyos Ama na puspos ng karunungan, ng kahabagan, ng pag-asa, ng pananampalataya, ng kaluwalhatian at kadakilaan, tunay nga Panginoon na ang iyong pangalan ay aming niluluwalhati sa iyong kabanal-banalang lutupan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat patuloy mong ikinikintal sa aming puso at isipan ang katibayan ng mga bagay na aming hindi nakikita at katunayan ng mga bagay na darating. Tunay nga Panginoon na sa pamamagitan ng kasalutan, pinatunayan mo sa aming puso at isipan na kami ang iyong bayang hinirang, ang bayang inaasahan mo na mayroong kinasasaligan, ang bayang itinayo mo sa pamamagitan ng iyong katwiran, ang bayang may nag-iisang tunay na ministro, ang bayan na tunay na itinayo mo sa pamamagitan ng iyong karunungan na ngayon nahayag sa buong sanlibutan upang sampalatayanan ng lahat ng mga tao na nanahan dito na may nag-iisang Diyos na tunay na nagsugo sa kanyang bugtong na anak na ang larawan na ito sa pagkabuhay ng muli ay namasdan namin at ito ang kaluwalhatian na sumasa amin ngayon na patuloy na nahandang pahayag sa buong sanlibutan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat ikaw ang mamamagitan sa puso't isipan ng sino mang tao na masusumpungan mong nag-iingat ng iyong banal na pakikipagtipan hanggang sa muling pagparito ng aming Panginoon Heso Kristo. Amen. Purihin ka Panginoon ang iyong dakil ng pangalan sa iyong banal na luklukan, magbuhat noon, ngayon at magpasawalang hanggan sa ngalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi na Amen. 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 Thank you, Lord.